guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo po sa aking serbisyo at sa pag-subscribe. Sa mga cross-watcher din, maraming salamat po. At doon po sa mga nagre-request about sa Power Stone Bracelet, lalo na po yung mga baguhang kong client, mga baguhang kong subscriber, kahit mga cross-watcher, mga nakapanood about sa Power Stone Bracelet ko. Pasensya na po ha, at katulad po ng palagi kong sinasabi, kaunti-kaunti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. Kasi kailangan po talagang bigyan ng dasal yan, basbasan, bigyan ng ritual. Kaya ang talisman, hindi po binabargain talaga. At ang ino-offer ko po dito talaga sa aking YouTube channel ay special po. 4 set po siya. Meron po siyang aroma oil at sa aroma oil na yon meron po kayong susulatan na papel na ilalagay niyo po doon sa loob ng bote. Wishing paper po ang tawag ko doon. And then, meron po akong kinakat na balat ng puting ahas po. Which is, binibili ko po yun sa shrine. Okay? At banal po ang turing nila sa ahas na yon, sa puting ahas na yon. At kinakat ko po yon at sinasama ko po sa 4 set na yan. So, 4 set po yan, which is isang Power Stone Bracelet at aroma oil, wishing paper, at yung balat na puting ahas. So, yan po ang set po yan. Dito ko lang po binibenta yan sa aking YouTube channel. At yung ibang mga binibenta kong Power Stone Bracelet dito sa Japan, lalo na sa mga Haponesa na meron pong pumapakyaw kasi, which is bracelet lang po talaga ang binibenta ko doon. Okay? So, meron pong nag-send sa akin ng question. At actually marami. At alam ko rin po na marami na rin sa inyo na nagiging spiritually awakened na po. Nakakaranas na po kayo yung dark night of the soul at kayo mismo naramdaman nyo na isa na kayong kakaiba after ng yung iba sa inyo after ng corona, ng COVID, bigla ang may nangyari sa inyong kababalaghan. Hindi nyo maintindihan, wala kayong taong walang taong makasagot ng inyong katanungan, At yung iba sa inyo dito naligaw sa akin, umalis, bumalik. So, hindi po coincidence na naligaw kayo dito sa aking channel. At maaring yung iba sa inyo, umalis kayo dahil hindi na ito yung inyong kailangan nyo mag-level up. Okay? So, kailangan talaga, hanapin nyo talaga yung sarili nyong, kung sino talaga kayo. Kung baga, yan ang una nyong assignment dito. Once na naging gumising na kayo sa mundo ng spiritual. Ngayon, yung nag-send sa akin na palagi daw siyang nadidrain. Bakit ganun? Palagi siyang pagod. Maraming kadahilanan po yan. Pero ilan lang po ang babanggitin ko dito dahil hindi naman ito para lang doon sa isang taong yun, question niya, Dahil alam ko na marami rin sa inyo na nanonood ngayon, hindi ko alam kung ilang daan, libo kayo makakapanood nito, which is itong video ito, ipopost ko rin po ito sa every zodiac sign na i-upload ko. Okay? So, ang reason kung bakit kayo nadidrain, maging spiritually awakened man kayo o hindi, dahil tayo ay spiritual being po talaga na meron lang pansamantalang katawan. Itong katawan natin nabubulok, tumatanda, nagkakasakit. Then later on, mamamatay. Iiwanan natin. Pero ang soul natin, forever yan. At kaya tayo naandito sa Earth, sa mundong ito, sa planetang Earth, dahil stuck tayo sa ating karma. Meron tayong mga kasalanan, mga nagawang hindi mabuti. Yung iba sa atin, which is malamang hindi lahat, lalo na yung mga starseed, mga light worker, malamang kayo ay nag-volunteer lang, which is kahit na sabihin mong volunteer ka lang dito sa planetang Earth na to, which is meron ka pa ring senaryo, meron ka pa ring soul contract, meron kang
ang tawag dito, yun. Kasi lahat nga tayo dito sa mundong ito, artista. Okay? So, yung kung bakit ka nadidrain, malamang na puno ka ng takot. Tinatakot mo ang sarili mo. Marami kasi siguro negative thinking ka. Kung ano na lang iniisip mo, hindi pa naman nagaganap. Malamang na takot kang mawala ng pera, takot kang maging mag-isa, marami kang takot na nararamdaman, takot kang mawala ng trabaho, takot kang maiwanan ng ganito, marami. So yan ang isang dahilan kung bakit na nauubos yung enerhiya mo sa katawan mo, nadidrain ka. Plus, nanonood ka ng mga negatibong palabas sa YouTube, sa news, mga pelikulang, lalo na kung ikaw isang talagang light worker, starseed na kasi ang mga light worker, kahit starseed, mga empath kasi sila. Kaya malamang ikaw rin, na nanonood dito, malamang na ganun ka, kaya nadidrain ka, So, sobrang pinapanood mo lang yung drama na violente, nararamdaman mo. Lalo na yung mga dramang, talagang super drama. Yung maraming iyakan, yung mga istoryang karumal-dumal, malamang na hindi nakakaya ng enerhiya mo na manood ng ganun. Kasi napipick up mo, kahit nasabihin mo movie yun, or just like a drama lang naman sa TV, pero hindi, napipick up mo pa rin yun. Kaya nadidrain ka. Okay? So, yan ang mga ilang dahilan. At maari yung iba sa inyo, masasabi ko na naandun ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan. Kumbaga, siguro na nababasa nyo na yan sa internet, na yung dwelling on the past. Yan, yung iyong isipan, yung iyong puso, naninirahan ka pa rin sa nakaraan mong negatibong karanasan, experience. Kaya ang nangyayari sa iyo, nadidrain ka. Overwork yung iba sa inyo. Lack of sleep, kakulangan sa pagtulog, at procrastination, sobrang pagtitingin sa social network, at saka yung self-criticism na sinasabi, at yan ang mga kadahilanan kung bakit nadidrain ka. At makakabuti sa'yo na iwasan mo. Dahil ikaw lang ang makakapag-handle ng iyong sariling enerhiya. Okay? So, the more na mababalance mo yan, the more na hindi ka na madidrain. Okay? So, yan po yan, Kaya kung nakakaramdam kayo na parang hapong-hapo kayo, pag-isipan nyo. Kaya nga sinasabi ko palagi sa mga reading ko, kailangan talaga ng self-realization, self-awareness, self-reflection. So, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway ma-heal nyo ang inyong mga sarili, at magkaroon kayo ng pagmamahal sa inyong sarili. Okay? Ang self-love, hindi po yan ibig sabihin selfish, ha? At meron din po akong last time na nabasa na comment, parang yung napanood niya atang video is ilang taon na ang nakakalipas. Kaya sabi niya kung valid pa ba raw yun. Actually, ang universe, wala po talagang time and space. Kung totoo kasi, noong unang panahon, wala naman talaga tayong oras, di ba? Wala tayong relo. Wala rin tayong calendar. Ang alam lang natin is taglagas, taglamig, tag-init, tagsibol, di ba? So, ganun lang. So, meaning, kung kailan nyo po napanood yung video yun, malamang dinala kayo ng gabay nyo doon para makakuha kayo ng mensahe, ng idea. Which is, yung nag-comment na yun, sabi niya naka-resonate daw siya. Then, yun. Yun ang mensahe sa iyo ng gabay mo. Okay? Kaya, be aware. Okay? So, ngayon, Aries, aalamin natin ang iyong love life, At, ang reading natin is love life. Pero kung ano yung lumabas sa baraha, just like nung, kambawa, pera, pag may lumabas, then yun ang ihahatid ko. Kung ano lang ang lumabas sa baraha, yun ang ihahatid ko sa inyo, ha? A merry motive.
Merry motif. May dumadaang eroplano. Pasensya na. A higher view. Higher view. Wow. Lalong lumalapit yung ingay ng eroplano. Pasensya na ha pag nadadabing. Wow, ang ganda naman. Close encounters. Close encounters. The heart of the sky. The heart of the sky. Okay, Aries. Paano ba to? Ayusin natin muna dito sa aking space. Dali lang, Aries ha. Combination lang siya ng ano. Alam mo, Aries, tingin ko sa'yo, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo siguro tumira sa syudad. Malamang na may pangarap ka, ano. Yung iba siguro sa inyo, yun ang pangarap nyo, na makalabas na sa maaring syudad or sa mismong bansa natin. Or sa mismong kinalalagyan mo kung nasaan ka man naroon ngayon, ano. Gusto mo nang lumabas dyan. Hindi siguro lahat sa inyo, pero yung iba, ano. At Aries, tingin ko sa'yo, ano, madali kang ma-in love. Lalo na kung ikaw ang babaeng Aries, ano. Madali kang ma-in love. Kapag ang isang lalaki ay nagpakita sa iyo ng masasabi kong magandang pakikisama, tingin ko, mami-misinterpret mo yung magandang pakitang loob ng taong yun sa'yo. Ano? Parang akala mo, uy, may gusto sa akin to. Parang nginitian ka lang. Ano ka na, uy, meron atang type ata ako nito. Yung ganun. Hindi lahat, ano? Yung iba sa inyo. Masasabi ko din na Aries, lalo na kung ikaw yung Aries na never pang nagkaroon ng karelasyon. Ano? Tingin ko sa iyo, ano, kapag once na nagkaroon ka ng experience at na-handle mo yan, ano? Natuto kang lumipad. Natuto ka ng lumipad dito. Or nasanay ka na kung paano mong ang tawag dito, kung paano mong i-manipulate itong ibon na to. Kumbaga sa kotse, kung paano mo na ano yung manibela. Tingin ko sa'yo, magiging kaakit-akit ka. Kung lalaki ka, magiging kaakit-akit ka sa mga babae. Ano? Kahit na sabihin pa ng mga babae na, ay, yung Aries na yan, si Aries, hindi naman gwapo yan hindi nga maporma yan, baduy nga mag-ano. Pero, alam mo, kasi, kung paano mo ipakita yung appeal point mo. Alam mo yon. Kaya, dito ko nakakita na maganda ang paru-paro, di ba? Tingnan mo naman ang paru-paro. Dito ko nakakita na alam mo kung paano mo ibenta ang sarili mo. Kaya maraming mahuhumaling sa'yo dito eh. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Maaaring yung ibang Aries, babaero ka, or lalakero. Depende kung anong gender ang meron ka. Ikaw nang bahalang mag-adjust niyan, Aries, ano? Kaya nga lang, hindi ka magaling magtago. Kaya, malamang, kasi hindi ka magaling magtago eh. Tingnan mo naman, yung kulungan mo.
see-through. Hindi lang see-through, kitang-kita talaga. Ano? Kaya malamang na pasok ang kaguluhan dito. Ayan, pasok eh. Kasi may yung rehas, 'di ba? Pasok ang kaguluhan diyan, ang third party. Kaya malamang yung ibang Aries, hindi lahat, meron kayong third party issue. May times na makakaramdam ka rin ng pagod dahil sa baka yung iba sa inyo marami kayong karelasyon talaga, maaring maging hassle, pero alam mo, tingin ko sa'yo, Aries, kapag nakainom ka, makakalimutan mo yung meron kang makakalimutan. Kasi matigas nga ang ulo mo eh. Hindi ko sinasabing lahat, pero yung iba sa inyo, kung magko-comment kayo, hindi ganyan ang mga Aries. No, huwag nyo dahil lang Aries, meron din kayong, hindi lahat ng Aries, pare-pareho ka ng blood type, Okay? At hindi rin lahat ng Aries, pareho-pareho kayong pinanganak ng kung anong araw. Okay? Dahil mahaba ang araw ng Aries, So, hindi ito reading para sa iisang Aries lang. Kaya, take what resonate. Okay? And leave the rest. And yung ano lang nakakita ko sa baraha, yan lang ihahatid ko sa inyo. Okay, Aries? Ngayon, Aries, may mga taong lalapit sa'yo. Yung iba, ang dahilan sa pera, material na bagay. At malamang na yung akala mo na, itong taon to, mapagkakatiwalaan to. Kaya open ka sa kanya. Bubuksan mo yung pintuan nito. Yung bird cage na yan, bubuksan mo yan. Kasi, akala mo, mapagkakatiwalaan. Pero, malamang ikaw rin pala, kakaliwain ka. Ikaw ang kakaliwa. Dahil sa, meron kang dito, feelings na ganun. Or meron kang tao na pinagkatiwalaan mo, hinulog mo talaga yung loob mo sa kanya, and then, siya pa yung, my God, akala ko ba, ito na yung taong binigay sa akin ni Lord. Pero, mukhang lolokohin ka dito. Pero alam mo, Aries, ang nakakita ko sa'yo dito, reflection, winter solace. Ang sabi ko nakakita ko sa'yo dito, malamang karma to. Karma sa'yo to. Hindi lahat, Kasi kung ano yung ginawa mo, hindi sa person na ito, malamang meron kang taong ibang ginawa ng kung ano man, maging positibo man or negatibo man, meron. Bumalik sa'yo yun. Okay? Yun ngayon yun. Malamang yung ibang Aries sa inyo, na tingin ko, mahuhumaling ka sa person mo. Dahil sa malamang itong person mo, so sobrang magaling siguro sa kama. Kaya super hulog ang loob mo dito. In love na in love ka dahil isa itong technician. Siguro, dito ka malamang na may in love. Hindi lahat, pero yung ibang Aries, mahuhulog talaga. Totally, may in love ka dito. At yung iba sa inyong Aries, hindi lang ikaw ang karelasyon ng taong ito. Yung iba sa inyo, etong let's say, manliligaw sa'yo or karelasyon mo na, kahit na asawa mo pa, masasabi ko na hindi lang ikaw talaga. Kung nag-expect ka na ikaw lang ang the only one, no. Magaling lang itong person na to na mang-uto, magaling siyang bilugin niya yung isip mo, yung utak mo. At masasabi ko na manipulative, pero hindi ko naman sinasabi na bubugbugin ka nito,
Manipulative siya in a way na kaya kanyang i-handle, kaya kanyang pabilugin yung utak mo. Nagagawa niya yon kasi alam niya na in love ka sa kanya. Kaya kumbaga hawak ka niya yung iba sa inyong Aries, hindi lahat, Ibang Aries naman. Compassion. Friendship. Yung iba sa inyong Aries, malamang na kayo ng person mo, nagkahiwalay kayo. Ngayon, gusto mong makipagbalikan. Gusto mong bumalik siya sa'yo, magkaayos kayo. At tingin ko, yung iba sa inyo talaga magkakabalikan kayo. Pero, kahit na bumalik pa ito sa'yo, kumbaga babalik lang siya, parang awa ang mararamdaman niya sa'yo. So meaning, babalikan ka niya pero hindi pa rin siya straight. Hindi siya babalik sa'yo dahil magtitino siya. Tulad ng inaasam mo, Aries, Hindi. Malamang na yung time na nag-break up kayo, hindi naman totally nawala yung pagmamahal. Maaaring may nagawang kasalanan, nabigla sa galit, or sa galit mo. Hindi ka rin hindi mo inaasahan yung ginawa ng person mo na kung ano man yung ginawa niya. Pero, masasabi ko, na babalik ito, pero huwag mong aasahan na kung ano may inaasahan mo sa kanya. Huwag. May siguro maghanap ka ng iba, yung ibang Aries, Kasi, may pattern itong love life mo, Aries. Paulit-ulit ang mga nakakarelasyon mo siguro, Tapos, yung case ng paghihiwalay nyo, pareho din yung dating issue, malamang, yung iba sa inyong Aries, Parang masasabi mo, ma'am, oo, totoo yan. Yung karelasyon ko ngayon, ma'am, yung way ng pag-break up namin, katulad din ng last karelasyon ko, last na. So, meron kang pattern. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo yan, Baka yung iba sa inyo, naghahabol ka sa person mo. Or, masasabi ko na kahit na meron ng karelasyon ng person mo, malamang na yung iba sa inyo, payag kang, sige, kahit na ako na lang ang third party, okay lang. Parang, kasi nga nakukumaling ka dito sa person na to Kaya, yun pumapayag ka dito, Aries, na maging gano'n na lang ang stance mo. Parang, hindi ko masasabi na nagpaparaya ka or what. Basta in love ka dito Kaya papayag ka na lang na ganun. Malamang ng ibang Aries, Kaya, ganun siguro ang mo. Meron din ako nakakitang Aries na kapag nalalasing ka, ikaw mismo ang nagyayaya dito Walang gender. Mahilig ka sigurong barkada-barkada, gatherings, grupo-grupo, sama-sama, gimmick-gimmick, kung ano man yan. Then, pag nakainom na, ngayon, wala na. Ikaw mismo magpapakita ng motibo, magyayaya, masasabi ko, yung iba sa inyo, mahilig ka. Or maaring dahil nga lang nakainom ka ng alak, Kasi ang alak, may espiritu yan. Pero pag ininom mo yung
alak, ikaw ang mawawala ng espiritu. Kaya ikaw ang magiging may pagnanasa dito. Mag-iiba ang personality mo. Ano? So, malamang na may nakakarelasyon kang tao, na wala kayong label. Or maaring siguro, wala kayong naging closure. Kasi biglaan na lang, maaring one night stand, yung iba sa inyo. Then after that night, akala mo siguro meron ng something special na nangyari, nag-assume ka na magkakaroon ng contact, which is tingin ko, hindi ka nakokontakin dito. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Kuha pa tayo ng additional na baraha para sa iba pang aris, kung meron pa akong ibang enerhiya na matatamo. Makakita, Aris, salamat nga pala sa mga question na sinisend nyo, sa pag-share ng inyong mga dalamhati. Lalim ng Tagalog, dalamhati. Yung inyong mga despair. Forest breath. Forest breath. Uy, dalawa na yung compassion na lumabas sa atin, Malamang na ikaw talaga ang magre-reach out dito sa person mo. Talagang mahal mo siya. Kaya, tingin ko yung ibang aris, ikaw, aris, hindi ko naman sinasabing martir kang tao, pero para sa'yo, masasabi ko nagpaparaya, maaaring vice versa din, kayo nang bahalang mag-adjust, nagpaparaya ka, maaaring ito ang way mo, dahil sa ayaw mong makasakit siguro ng ibang tao, damdamin, kaso ang nangyayari, nabubuhay ka dahil sa gusto ng iba. Parang, sige, eto lang, parang ganun mabigat mabigat ang enerhiya mo Nagpaparaya ka dito Nabubuhay ka dahil sa gusto ng iba, hindi dahil sa gusto mo. Palagi mo siguro pinapakinggan ang hiling ng person mo or ng ibang tao. Meron kang sigurong reputasyon or ayaw mo sigurong pumangit ang image mo. Sa kung anong kadahilanan dito ka sa person na ito dumidikit or parang feeling mo siguro itong person na to meron itong something na gusto mo talaga. Hindi ko alam kung ano yun, dahil hindi naman ito para sa isang aris, At ang nakakita ko lang dito, hirap kang baguhin. Baguhin ang mga ugali mong dating nakagawian na. Tingin ko sa iyo, Aris, simula pa ng bata ka, palagi ka sigurong mag-isa, solo ka lang, kasi tinan mo, forest, walang katao-tao. Meron dito parang isang tao na, hindi ko alam kung puno ba to, masasabi ko na, ganun, mukhang malungkot, palagi kang mag-isa, or baka solong anak ka lang, wala kang kalaro. Kaya, uhaw ka sa kalaro, sa tao. Parang, ang nangyayari sa'yo, naghahanap ka ng taong magbibigay sa'yo ng attention. At the same time, masasabi ko dito, meron kang obsession, obsession sa paghahanap ng pag-ibig. Gusto mong may taong mag-alay sa'yo. Nagre-reach out ka dito nagre-reach out ka. Nag-aantay ka na siya ang kung sino man ito. Maaaring yung iba sa inyo, naghahanap pa lang kayo, hanap kayo ng hanap kung sino. Yung iba naman sa inyo, siguro, kung nakailang karelasyon na kayo, hindi nyo pa. Kaya sabi ko nga, may pattern kayo dito, paulit-ulit. Mabilis ka, yung ibang aris siguro, mabilis kang mag-change ng karelasyon mo. After nito, sige, panibago.
After naman, sige, panibago, may nanligaw eh. Sige, or mayroon ako na typean eh, ganun. Pero ang nangyayari dito, hindi mo pinag-aaralan yung past na relasyon mo. Kung bakit kayo nag-break up, baka yung iba sa inyo, wala pa doon yung energy mo. Naandun ka pala, siguro bata ka pa, ano? Yung iba sa inyong Aries, ano? Naandun pa lang yung init ng katawan mo. Which is, hindi ka pa totally na in sa pagiging deep relationship, ano? Wala ka pa doon. So, masasabi ko dito, additional lang ako dito, ano? Best friends, friendship. Ang bilis ng baraha mo, ah. It's okay to be different. You don't need to be like everyone else. You're perfect just as you are. Yan ang sinasabi sa'yo. So, Aries, sa madaling salita, may kakulangan ka pagdating sa pag-ibig. Maaaring walang direksyon or goals, ano? Or nagmamadali kang pumasok sa isang samahan or sitwasyon na wala kang vision. Ano? Sige, pasok ka lang ng pasok, relasyon ng relasyon. Wala kang vision eh, kung anong mangyayari. Baka yung iba sa inyo, Aries, nanliligaw ka or pumapasok ka, nakikipagrelasyon ka sa taong yan just because na type mo, maganda, gwapo, or nadala ka lang ng init ng katawan mo. Pero yung talagang pinaka-totaling vision, yung future, yung goals, kung bakit mo siya niligawan, bakit ka nakipagrelasyon, tingin ko wala ka nun. Ano, Aries? Or, malamang yung iba sa inyo, sabi mo, ay hindi matanda na ako, kaya simpleng isa ka lang na duwag. Aware ka man o hindi, may mindset ka na ganyan. Ano? Kung hindi mo makokontrol or hindi mo makontrol ang isang tao, parang, sige, ako na lang susunod sa'yo. Kung ayaw mong sumunod sa gusto ko, sige na, ako na nga lang susunod sa'yo, ano ba gusto mo? Ay parang ganun, ano? Kaya, masasabi ko, ikaw na lang ang susunod. Ikaw ang magpapakumbaba. Kasi nga naduduwag ka eh. Hindi mo kayang tumayo sa sarili mong kung ano talaga yung gusto mo. Hindi mo kayang tumayo sa sarili mong willpower. Kasi takot ka na maging iba. Takot ka na parang meron kang kinakatakutan dito. Meron kang ganong klaseng enerhiya na malamang hindi mo alam yan. Relax, everything is okay. Don't worry, it's all going to be fine. Love. Love, love, love. The answer that you're seeking is love. See? Ayan o. Tapos dito, compassion, friendship. Pareho dito sinasabi. So, itong person mo naman, maaaring alam niya yung ganitong pag-uugali mo. Alam mo yung iba sa inyo, Aries, hindi naman, naandun talaga yung love ng person mo. Hindi naman ibig sabihin na pinagsasamantalahan ka lang nito, Pero para sa kanya kasi, madali kang pasunurin. Yung iba sa inyo. Or baka ikaw ang gumagawa nito, Aries, sa karelasyon mo. Madali kang pasunurin, or madali kang kontrolin, or pakisamahan. Baka yung iba sa inyo, barkada nyo to, tropa nyo. Kaya tingin ko sa'yo, Aries, mapagtiis kang tao. Okay? So, Aries, nakakita ko dito sa baraha mo, ang kilos mo, risky. Pinaka-enerhiya mo dito is irresponsible ka. Masyado kang nervyoso. Masyado kang aware. Merong kang yung external, masyado kang aware. Dapat doon ka lang sa sarili mong sarili mong energy, sa sarili mong
buhay, sa sarili mong kaganapan, ano? Dapat doon ka lang mag-focus. Kaya, masasabi ko dito, kasi meron tayong, it's okay to be different, relax, everything is okay, and the answer that you're seeking is love. So, kailangan mag-focus ka lang sa sarili mong enerhiya, sa sarili mong gusto. Ano, Aries? At dumadaan na naman ang eroplano, Aries. Hanggang dito na yung ating reading, ha? Pasensya na, Aries. Okay? So, Aries, kung naka-resonate ka sa ating reading ngayon, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. At doon naman, sa gustong magpa-personal reading, ano, at nagpa-pop up naman po ako ng aking contact number. Hindi naman number, email address pala. Email address at ang aking Facebook account. Okay? So, kung gusto niyo po ng personal reading, kontakin niyo lang po ako. Okay? So, Aries, nagpapasalamat ako sa pag-send nyo ng question, ano? At katulad na sinasabi ko, hindi ito reading para sa iisang Aries. At kung yung Aries na sinasabi, hindi ganyan ang Aries. Hindi rin ganyan ang talagang Aries dahil maraming Aries. Okay? So, take what resonate po talaga. Okay? So, Aries, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.